Mm. Let's pray. With bended knees, we humbly come before your throne of grace, dear Heavenly Father. We are very much grateful, Lord, for the grateful life that we enjoyed until this moment. And thank you so much, Lord, for the whole entire Sabbath day that we are able to worship and glorify your name. Now, this evening, we gather together once again to have one purpose to glorify your name. Despite of the situation of our friend, Brother Dario, we fully believe, O Lord, that all things work together for good to all them that love you, to them that who are called according to your purpose. And we also believe it is not your will that your sons and daughters will get sick and suffer and die, but because of the pollution and because of our transgressions of our first parents. But Lord, thank you so much that in spite of our being sinners, Christ died for us for the forgiveness of our sin. And thank you so much, Lord. We have this program, and each one of us have the reflection while we are going to listen some testimonies, some lectures, and inspiration to your people. And we commit our lives to you this evening, and we pray for your presence to be with us, O Lord, through the Holy Spirit. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Ako magsunod ang special song sa Bamboo Church. And after sa speaker na si Rosa, akong gihan niyo Northern Lapan Church. So atong hatag ang special song sa Bamboo Church.
Ito hatag kay Dok Sam, malahan. Mayong gabi kaning tanan. Usa ka dakong pribilehiyo nga makauban kaninyo pero makauban pa namo. Kapanaonas tanan, gusto na akong ipaabot ang akong condolence sa pamilya Villamor. Ito kang Sister Gigi, Brother Blue, o kang Sister Dancel, o kang Brother Diamond. Nasayod ko, makil na ko kung saan ako sa problema na ilang isagubang karon. Problema kay dili lang ni panaw ang ilang minahal sa kinabuhi. Ibilin pagdadag akong problema pinansyal. Kay base sa share sa ako ni Brother Blue, billion of almost $500,000 dito sa Bansalan, no? Ang Dr. Cruz, no? Oo, abing sayap. Another $500,000 diri sa sanitarium. And wakay labot ang ibang mga expenses. Hindi na problema mga iso, mabugat yun niya para sa usa ka pamilya. So, noong panahon na kailangan din sila o tabang sa mga kaisuunan, rinte, o isan sa atong gobyerno, number one. Minangga na din sila o assistance. So, makayon kung atong i-feel, marami siya ang dako na unos na niabot sa ilang kinabuhi. Di lang siguro unos, bagyo pa yun. Kaya nakita ako si Sister Gigi, dugay-dugay yung mga nakita niya. Siguro mga 7 years na. Dako kayo ang changes niya. Kay blooming kayo siya. Nakita ni pati si Brother Villamor. Matso pa tayo ito nagkita ni
Pero dako kayo ang pagpunhod sa ilang mga lawas. Pero matod pa ni sister, passing na because after siguro sa makarecover siya sa mga stress, bumalik na po ang kondisyon sa iyang lawas. So, kung bagyo man yun, nangabot silang kinabuhi. Dili enough ang saka sincere na condolence nga mapadungog nato sa ilo. Ayon na lang kay dunay gibilin si Jesus no words sa panahon na dunay bagyo ang moabot. When we remember sometimes that travel ang mga apostles kaubang si Kristo, niabot ang akong bagyo. O sa lang ka-simple na words ang ihatag ni Jesus. And then, peace was there. When Jesus said, peace be still. I think that is the most powerful words for them today, tonight. Pinitanan sama sa bagyo malabay ni. What is needed is endurance. Kanang words ni Jesus, yun niya, ang kalinaw, maana. I think, maunay pinakadako na strength na atong madawat sa panahon na doon ay bagyo sa atong kinabuhi. Okay, so, in times like this, di na ito kalikayan, doon ay mga panguntanan na maabot sa atong kinabuhi. Nga nung nahitabot ko ni, kanihan nakadungog ko na si Brother Dario na ang ining struggle sa iyang kinabuhi. Medyo passion ka ito. Hindi na ko ma-imagine na mahitabo na siyang kinabuhi. Kaya sayod ko, si Brother Dario, careful siya sa iyang dami. Kung ako na sa'yo, hindi na kayo siya nagkaon ng karni. Kaya bukid siya na po yun. May more kung gulay-gulay na yun. Usa lang ang niabot sa akong nahuna. Kung dili siya gakaon o karni, dili siya gainom, kay isdi inom. Wala siya mga bawal na ginakaon. Nga naman na naguba ang kini. Then pag-abot na ako dire, i-share sa ako ni Sister Gigi, usa ka rason, usa ka dakong rason, nga nung naguba ang kini tungod sa continuous na paggamit of pain reliever. Tama sa colchicine, Dolpinac, no? Of course, tanaw pa lang nimo ng label sa colchicine. Klaro yung kayo dito nga, hindi nga tambal, makadaot yun sa kidney. Pero sa may choice ang mga medical doctors, tungod kay ang pasyente nang agaray sa kasakit. O na Panginoon, solbarasa ang present problem, bahala na ng musunod na problema. May balo ang mga doctors na kining mga pain reliever, number 1, gubaw di ang kidney yun. Pero, di man po makontinto ang pasyente kung di mo tagaan pain relief. Anang higayon na konsulta ka sa ilan. So, pugos na lang yung hatag. Bahala na ang sunod na problema. I-cross na lang po ang bridge kung maabot ka niya. Sumunay na ito po. Di magigbaguan ka ang sakit sa tuhod, bahala ang kidney. Inyon ko na lang yung karoon, ay para lang marilibo ka ang sakit. Kaya kaning pag-atake sa arthritis na iso, grabe sa sakit yun. Gawas na maglisod sa lakaw, di ka katindo, di ka nakatulog sa sakit. Pugos na dyan ang inom o pain reliever.
So, ang resulta, damage din ang kidney. Pero doon ay akong question rin, nga no, magsigig sakit ang kidney. Nga nang sigig sakit na tuhod. Mao nga, mapugos o inom ng pain reliever. Kung sa'y rason, nga nang magsigig sakit ang tuhod. Kung sa'y rason, nga nang sigig atake ang arthritis. Kadaghanan na itong una, makadungog ka nga, ay tuhod mo na, sige sa kaog karne, wala na sakit ang tuhod. Pero hindi man sa kusog mo kaog karne, hindi man gulay-gulay man siya. So, narelate na ko ng sitwasyon na mga igsoon, kay ako ning na-witness sa akong amahan. Si Papa, 61 pa lang, patay ko. Gani, nahimo na ako siyang lesson learned. Mao ni rason nga nung na-encourage ko na study of natural medicine. Kung mao po na hinunggan na-meet naman ni sila sa mga William of family because classmate naman sila pag-study sa natural medicine. Tungod ko kay si Papa ni Panaw sa'yo, 61 pa edad patay na. But, before siya namatay, 40 anyos pa si Papa, nag-suffer na siya ng arthritis. Nagpasok ay ko na higayon na, atong panahon na, tungod kay, nasayod ko na si Papa, di nga unong karni. Makakaon na si Papa karni kung muna ay kasal, niya makaad ko siya, kay milong siya. Kung siya kao karni. Pero sa balay, gulay na dito. Pero nga nung siya sakit ang yung tuhod, naghubag kanunay ang tuhod, hinungdan na nabawag na niya, maglakaw si Papa, mura na, kuhaan kanyang pato. Oh. Napugo siya palit ang kabayo, kaya di mas makalakaw tayo. 40 years old pa lang siya. At that time, di ko kasabot, nga no. Dili, hinga o karne, pero sige atake ang arthritis. Sabihan, nag-study na ko sa natural medicine. Dito na ko nasabtan na number 1 hinunggan nga nang magsigig hubag ang tuhod ni Papa tungod sa kakusog niya makaog kanon. In rice. Kaya ang kanon ni Papa tapunog kanunay. Dili mo sugot nga ginagmay kanon. Masukot to kung gamay lang ka. Kung dili, pwede mo kaon, nawalay kanon. So, unang pangutanan ako ng Sister J.D. Kung sa mo si Brother Dario, usog ba tumukao ka na? Siya duksa, di dito magpapugong. Bisa di-advise na siya na diyaan na kanon, di yan magpapugong kay di dito kaya na di mo kaon na kanon. So, sa ka-question mark, pangutanan. By the way, hindi ka lang akong ipang-share sa inyo, i-take note ninyo ni, because dunay na-take note niya o dunay mo ask questions sa inyo, at least 10 questions, o niya ang makatubag, dunay reward. Si Sister Gigi, dunay mga 10 books diri na ihatag sa makatubag. So, ayaw ninyo alabya. Take it by heart kung sa inyong madungog karon, because actually, this might save your life. Dili ka maka-experience ni Brother Dario. This message actually, dili ni para ng Brother Dario, para na ni sa atong nabilin karon na buhi pa. So, ang datong pangutana, nga naman, na kiningkan ko makakos o sakit sa tuhod. Makakos o sakit. Kiningkan ko, hindi ko kanon. Apil ni tanang carbohydrates ha. Anong carbohydrates? Rice, pan, bisag pansit, apil na dia, biscuit. Kaya na may ibang di kayo hinga o karne, pero kusok ay pan. Apil na po ang sugar. Kaya ay kusok kayo, dili mo kaon, pero
Grabe ko do inabog soft drinks, the same problem. So, question, back to the question. Nga naman, na madaot ka sa carbohydrates or sugar. Dalawa mga isuon sa atong observation, kadaghanang biktima ani ang SDA. Daghan kong nadunggan, careful sa diet, nabantay din sila sa ilang pagkaon, di mangaon, di mga bawal, pero namatay sa cancer, namatay sa high blood, namatay sa diabetes, namatay sa kidney problem, kidney disease. Kung sa'y problema, wala ay masingle out nato ang pagkakusog mga o kanon. Kaya naman, halos sa atong denominasyon, kumpiyansa kay ta. Ay kining kanon, anon lagi, nagdukar po ta na ang kanon, importante yun, kinahanggan mo kaon para mabusog, kay go food mo siya, mauna na naanad pagkaon-daghan. Ang problema, wag ka masayo na ang kanon or carbohydrates maka-addict. Doon ay duha ka libro na akong napalit. Ang isa ka libro, ang title, Sugar Addiction. Ang ikaduha na libro na akong napalit o akong nabasa, ang title, Carbohydrate Addicts. Matod pa rito sa study, naghihimo sa mga medical scientists o nutritional scientists. Ingon dito, ang addiction sa carbohydrates or sugar is much more dangerous than the addiction of cocaine. Mas may patuloy ng cocaine kay di pa na bulid o kidney problem. Pero ang addiction sa carbohydrates, mulid siya o muko siya o mga major problem like cancer, heart attack, diabetes, and kidney problem. And also, tapay mga bonus anak. Thyroid problem, they can be ako. So, why? Ano naman? Diba ang kanon kinahanglan na natin? Because kanon is the source of glucose, and glucose is sugar, and we need sugar. Yes, we need sugar. But according to study, there is a limit to our requirement in sugar. Unsa kalaghan? Para wala problema, para why sakit, why kidney madamage, why high blood, why diabetes. O pila man kadaghan ang kinahanglan natong kaunon kada kaon every 6 hours. According to study, we only need 3,000 glycemic load every meal. Kung sa 3,000 glycemic load, kung sa kadaghan. Okay, I'll give you an idea. Ang 1 cup of rice, kanang cook na, luto na, 1 cup of that, 1 cup of rice, is more or less 4,300 glycemic load. We only need 3,000 glycemic load per meal. So, meaning kung mukhaon ka isa ka cup na rice, sobra na ka. Sobra ka na. Kaya ang atong requirement is only 3,000. So, 3,000 sa isa ka, kung imo nang soup doon sa cup, sobra lang na gamay sa tunga. Sa cup. Kaya normal na cup ha, ayaw itong mag, hindi ko na mao. Kaya kanang mag, hapit na duha katasa na regular. Kabantay mo ano sa Jollibee, kana katasa, mao na isukdanan sa isa katasa na normal. So, kung mukhang kami sa katasa, sobra na yung sugar, 4,300 na. Labi na yun, kung kumanta ni Kao na sa katasa, imo pang pakapinan o mga sweets. Pinaanan ko pa ng itawag na itong dessert. Napay ice cream, napay juice, napay coke, or soft drinks, or any juice. Ang soft drinks lang daan, 3,500 na ang iyang glycemic load. So, sa soft drinks pa lang daan, sobra ka na ng sugar.
imo pang iipon na sa kanon imong gikaon, exist ka na tayo. Pero, kadaghanan sa ato, naanad tagkaon, kang 2 ka tasa, 3 ka tasa, 4 ka tasa. Samot na kung na-addict ka na sa carbohydrate. Anong sa amin ka ma-addict sa carbohydrate? Ma-addict ka sa carbohydrates kung di-abuso ni mo pagkaon. Just like anything, coffee, panalitan. According to study, ang coffee, dili maka-addict kung limit lang ang imong ginaikong kada adlaw. According to study, mga 3 cups a day, dili mo cause of addiction. More than that, mo cause na sa addiction. Sigarilyo, of course, kanang ilang naandan na 2 ka stick o 3 ka stick kada adlaw, sure gina maka-addict. Pero doon na tayo mag-hisgot, hindi man tama, sigarilyo ka na. May problema niya. Piningkan na ba ito number 1 problema. So, sa dihang ma-addict ka na sa carbohydrate, bukrave ka na. Di na pwede mo kaon na wala kanon. Ang uban gani, pati merinda kanon na. Unya, mag-anan o increase ang imong requirement. Kung una, okay lang kasi sa kakap, madugay, 2 ka cup na, kaya di na ka mabusog o sa kakap. Ang ton, maabot ng 3 o 4 kakap. Si Papa, mga 4 dito kakap kada kaon. Resulta, sa 61, palang edad patay na. So, kung na-addict ka na sa carbohydrates, kung sa may tabo, eventually, mo develop ka o glucose intolerance. Then, nagkaroon na problema. Samtang daghan imong ginakaon, ang yawa ko kay glucose intolerance, wala kay problema ang matiyon. Okay rin yun kayo. 4 katasa, 5 katasa, okay rin na kayo. Kung wala kay glucose intolerance na develop sa imong body. Muna ang ubad na sila, ako lagi kung 4 katasa, wala mo na yung problema. Yes. Wa pa ma-develop ang glucose intolerance nimo. Pero maabot na gani ang punto ng glucose intolerant ka na, dihak na karoon ng problema. Nga naman, react ka na sa carbohydrates niya ng ginakaon. Isa man ang react. It's just like an allergic reaction. Murag ma-allergic ka na sa kanon o sa carbohydrate. Every time makaon ka, react na yung body. One of that is pain in your joint. Remember, arthritis is allergic reaction. Hindi mo nakagaw. Arthritis, hindi nakagaw. It is related or connected to allergic reaction. Manong ba allergic ka naman sa kanon na imong ginakaon for how many years? Because doon na ka na glucose intolerance. So, kamong kusog mangaon, hindi mo maundang karon sa inaghang kanon, whether you like it or not, moabot mo sa stage na glucose intolerant na mo. So, kung glucose intolerant na kita, ang mahitabo, mo-fluctuate na ang mong sugar. Nga naman, every time mo kaon kagdaghang kanon, ang reaction sa iyong body is to produce insulin 30 minutes after eating carbohydrates or sugar. Kasaka na yung insulin 30 minutes after eating carbohydrates. What will happen kung ang inyong insulin kasaka na? 3 to 4 hours after eating high carbohydrates, magbagsak ang inyong sugar. Siyempre, kaya yung insulin mo, pinakakusgan mo pababa sa inyong sugar. So, kaon ka alas 7, ginaghan mo kaon, busog ka, after 3 hours, hindi naman alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Tama-tama pag alas 10, bagsak na po mong sugar, kahit isa ka na mong insulin after eating. So, gigutom na po ka. Kung na yung rason nga nung ang mga tao na doon ay glucose intolerant, every now and then, sige na kaon. Sige ng gutom. Ang uban, kaunom na makaon sa isang adlaw.
Kaon buntag, pag alas 10 kaon ako, pag alas 12 kaon, pag alas 3, alas 4, mirinda na po, alas 7, manihapon, pagka alas 10, alas 11 gabi, di makatulog kung di na ako makaon. Kaon mo na makaon sa kadlaw. Detrimental na naman ang soon because layo ka na tayo sa ideal na pagkaon. Kanang sequence, kanang frequency sa pagkaon, layo ka na tayo. Unom ka na kabisis mo kaon sa kadlaw. Ikaw na tong champion kanunay, mauna ka na sinteryo kami. Nga naman, latest research in Harvard University, ipangaluhan ni Dr. Pwede nyo ni ma-research, ang director sa Longevity Department sa Harvard, research na ninyo, ang ilang na-discovery, ang pinaka-ideal na kaon para taas sa inyong kinabuhi, once a day lang. Balo mo basta addict sa carbohydrates, ayun, that pwede mamatay ko na. Pero, once imo nang tunan, di mo ng goal, kanang imo unahon na mamatay ka, di ka kakaon o katulo, 1 week lang na. After 1 week, mawala ng gutom nino, mawala ng laban, mawala ng lipong-lipong. Para na ko karon. Isa di ko mamahal, why mirinda, wakay panood to, hangtod alas 3 sa hapon, why labad sa ulo, walay luya, walay gutom. Maunay mahitabo kung na-overcome na ninyo ang hypoglycemia. Kaya hypoglycemia, sakit na. Sakit na, na maproduce na siya o sa isinta ka mga manifestation. Unsa man ang sa isinta ka manifestations kung doon na naka-hypoglycemia. By the way, mukha naman sa ng hypoglycemia, maunay sakit na mag-develop o doon na ka na glucose intolerant. Maunang sakit, nag-fluctuate tayo ng sugar. As kayo na sugar, after 3 hours, bagsak kayo na sugar, kaon ko ka, saka ito ng sugar, 3 hours after, bagsak ito ng sugar, every 3 hours, gutom. Kaya ang gutom na inyong debate, hindi na tumod kayo inyong distant na inyong energy. Igutom mo, tumod kayo nagbagsak ng inyong sugar, it's because of taas na insulin na liproduce sa inyong lawas, tungod kayo nag-glucose intolerant naman. Once ma-overcome na ninyong glucose intolerant, mabalik ka sa normal, mawala ko ng siging gutom, mawala ko ng fluctuation sa inyong sugar, mas-save ka. Ay, sorry. Balamog kung sa mga manifestations kung na may hypoglycemia, o sanang arthritis, joint pains, sige sakit na inyong mga joint. Experience na ko na, because usasad ko na train anang pastas na daghang kaon. At ang una, matingala ko, di ko katulog, di ko hilutong. Sakit ako mga joint. Una na ako, bata ako, 50 years old pala at that time, pero sige nagsakit ako mga joint. At that time, buhay pa si Papa, wak pa ko ka-realize na pwede na ito na ako ikamatay ang ka. May ganit, dahil pagkamatay ni Papa, naningkamot ko na mag-study o natural, dito na ako nakalearn na ang pinili sobrang kaon, mao din makamatay naman sa iyo. So, from that time, hantod karon, nag-control ko sa mga kaon. Kadto mga joint pains na akong na-feel, wala na yun. Isang gani, magsakit ang ngipon, di na kayo magsakit ang ngipon. Napudpud na niya akong ngipon, wala na dito na-feel na sakit. Tungod kay, wala na ka-fluctuate ang akong sugar. Kaya ginakontrol na ako, bala mo makaon ko karon ay soon, pinakanaghan 1/2 cup sugar na carbohydrates. 1/2 cup, right. 1 week na karon na wala ko, almost 2 weeks na. Wala ko ni kaon ka naman. Kung saan akong ginakaon, gulay lang, isda. Gulay, isda. Saging na tagdaba. Tag-isa na ito buo.
Why kanunay? Karon paminaw na po, gaan kay kung lawas, kondisyon kay akong paminaw, saging-saging lang ko, isa ka saging kada kaon. Muna akong gina-advise sa kanan akong mga pasyente nga grabe na. Tanan nga nisunod sa atong advice, na di sa mukaog kanon. After 5 months, 6 months, normal ang diabetes, normal ang high blood, wala ang bukol. Tanan, na-erase ang ilang mga problema. Simple lang. Iwala sa nila ang rice, sige, di kaon nila, saging-saging lang kada kaon. Anong kargaba nga saging? Isa lang po. Ayaw ko mo pagkaon saging, hurutong puntang sa kasiki. Because ang saging, dunay sugar. Kung naghanon mo, maproblema lang yapon ka sa sugar. So isa lang. Enough na na. Why? Ang isang saging, 2,500 yan by sinutog. Puta ka na diya. Isa lang saging, puta ka na. Parisin mo na gulay, isda, sold na. Kung imo nang buhatan mga iso, ma-fulfill mo ang biblical principle na 120 years ang lifespan na gihatag sa Ginoo. Mabasa niya sa Genesis 6:3. Yung dito, Genesis 6:3, take note. Yung dito, the Lord said, in Genesis 6:3, my spirit will not remain with man forever because man is mortal. Yet his days will be 120 years. Si Brother Dario, 64. Almost katuna lang siya sa dihatag na lifespan sa Ginoo sa ato. Kung sundo na to ang tama na amount sa atong taon. Ano bang kita mga SDA, kanunay yun kang ipahinduman, temperance. Pero sahay, kabalot ka na dapat doon ay temperance, man po kasultihig, kinalang yun ang dapat kaon. So karon, masayod na mo. Kanang temperance na tinoon, half rice, 3 times a day, or twice a day. Or no rice, isa kasaging, 3 times a day or twice a day with gulay, with isda. That's all. That is the best temperance you could make. You can do that. 50 years from now, makita ka. Ngayon ka, isang tama, gulay ka. Karon, 100 years na ko, okay, pagyakon akong tuhod, may sakit. Testimony man ko ang mga igsoon. Ano man, si Papa, 40 years old, wala practice, grabe na. Pero karon, 73 na ko. Karong August 28, birthday na ko. 73 na si Doksan. Ingon sila, basta ang Papa, arthritis-on, ang anak, arthritis-on. Pero karon, isang gamay, wala ko'y makiling na sakit sa akong tuhod. Meaning, isang gamay, wala ko'y sign sa arthritis. Ang sa sikrito, saging o sa kabuok. Or, kaon ka naman, tumaas-tasa lang. And then, gulay. Isda, ano lang? Kaon ka ng manok, once a month or twice a month, maybe once a week. Ano lang? Ito may arthritis. Sa kaon ka ng bukid, bisag magtubos pa kong bata, kaya pa, sa akad bukid. Sa akong edad, posible na kayo na unang-naon. Pag-ulan, saka na ng balota kayo, kung taasan ng bukira na. Nabit-bit pa ko sa akong anak, na 5 years old. Saka. Kaya pa biya ko. Kung tama lang ang magkao, hindi ka maghinanay. Sa kasaging lang, parisan mo gulay, isda, o kumakain ka, tunga sa kasa lang, parisan gulay, isda. Dili, kinahanglan na may sakit ka kung senior ka na. Nahuna na normal. Normal naman na, sa senior, sakit ka na din na. O, hindi na tinood. Dili, tinood, basta senior, may sakit na ka. Pwede dyan kang mag-senior,
Nga why sakit? Na-prove na ko na karon. Senior, ang atong blood pressure, 120/80. Ang sugar, normal kayo. Cholesterol, normal kayo. Wala pa'y maintenance, bisag usa. Walay sakit sa tuhod, walay labab-labab, walay insomnia, wala ka na. Pero sige mo. Kasi si Krito, ko lang sa kaon. Labi na ng kanon, ayaw, dito ni patuyani. E mo na'y kanon, maunay kanon, nga pwedeng makatabang, pwede itong makadamay sa inyong lawas. Pwedeng makapataas sa kanuhi, pwede itong makamubot sa inyong kinabuhi. Remember this. Aron na nakita, di tanang panahon magkita, pinakadakong importante ng information natin na ninyo, pwede po ninyo ma-research, ha? I-research ninyo. Pwede nyo na i-google kung saan resulta kung magdaghan-daghan ng kanon. 4 major problems. Nga naman, kung ano na ikagasubra sa kanon, mo experience ka of metabolic stress. Isa buwan kay problema. Isa buwan kay mental problems, buwan kay emotional problems, buwan kay physical stress. Pero pwede ka magka-stress kung sobra-sobra yung tao. Tawag ka na metabolic stress. I-research ninyo kung saan ang metabolic stress, kung saan problema mag-create sa metabolic stress. Tingnan dito, kung muna kayo maka-experience ng metabolic stress kanunay, mo-develop ang upat ka major na sakit. 1, it can create neurological problem. What are neurological problems? Apil diha ang stress, apil diha ang dementia, apil diha ang Alzheimer. Kung na rin kusubukaon, mukos o metabolic stress, mauna ng mga Alzheimer sa iyo. Kung ano-ano sa iyo, tungod sa kakusumha o kanon. Ikaduha, kung doon na kayo metabolic stress, magigilap ka o cardiovascular problem. At hindi ang high blood, atake, heart attack, stroke. Katulo, doon na kayo metabolic stress, mag-develop ka o mga kasing-kasing cancers. Adi, okay. Adi kung ko mas klaro akong tingog kung palayo natin. Okay, klaro ba? Kung doon na kayo metabolic stress, balik ko na po, mag-develop ka neurological problem. Kedua, doon na kayo metabolic stress, mag-develop ka o cardiovascular problem. Ikatulo, doon na kayo metabolic stress, tubuan ka o klase-klaseng bukoy or cyst or cancer. Ika-4, doon na kayo metabolic stress, mag-suffer ang imong immune system. Sumudevelop ang mga autoimmune diseases. Arthritis is autoimmune disease. Joint pain. Muna na-experience yung brother Daryl. Kung doon na kayo metabolic stress, mo-develop o hormonal problems. So, kung babae ka, mo-develop na o hormonal imbalance, so diha ka manubo ang mga bukol-bukol. So, metabolic stress lang. Mo-develop o 5 ka major diseases. Kung nasa-side ka na ang metabolic stress is caused by overeating of carbohydrates. So, to avoid metabolic stress, do not eat too much rice. Control your carbohydrates. And by so doing, you will prevent the 4 major problems or 5 major problems. So, metabolic stress, usalan po na sa klaseng mga stress. Doon na tayo gitawag mental stress, emotional stress, physical stress, o systemic stress. Metabolic stress, usanay ka problema sa atong mga kaisunan. Kadaghan sa ato, overeating. Ay so, naghantaon ta, pero limitado na itong oras. So,
I hope doon na mo nakuha karon sa atong akong gi-share sa inyo, akong ihatag ngadto sa atong igsoon na si Brother Yu. Thank you very much and God bless you all. Okay. Daghang kayong salamat, no? Tigong kusog ka na itong kautan noon. Kisa may kusog nga ako gano'n doon. Daghang giday tali. Tinood yun. Ako ka na manginasal yun, eh. Bad kayo, no? Anyway, salamat kayo makaigsunan sa inyong presensya nga nagduhig ka na mo. Hindi pa kami dako. Ito mga friend, mga asidors, mga bot-bot, ang blessing ko, nangabot-bot sila, o hangyo na ko sa doktor, mga doktor, ang speaker, karong mga kaigsunan, karong nagit tayo makatunan. After niining, ang special song sa Northern Tagakpan Church, then after niya na atong paminahon si Dr. John Hayat. Atong hatag ang time sa Northern Tagakpan. Sa piling mata Walang pakita-ipan Sa pagsupang sa pulawan ng adlaw Huwag kang ang mga pag-ulan Para ang lahat na matayo Inistan mo iyakuhin layo Sanay sa Diyos Kaniya ito ba ang ranang mo mga kagulan ang kalisod ang puso mo lamang at balik sa Diyos sa pagsupang sa pulawan ng adlaw huwag kang ang mga pag-ulan para ang lahat na matayo Pagsupang sa pulawan ng adlaw huwag kang mga pag-ulan para ang lahat na tayo
you so much. Na-miss yun ako ng mga kanta. Actually, ako rin yun ang dili ka perform mga kaigsunan. Kuya Roy, sa tanan mga event na atong natindan, kami may diyo ka na mutugtog. Ayaw, kasabtan ninyo ang ako ang mga pabati. Ako ihatag ang time kay Dr. Jun Hayat. Wapo kayo siya message mga kaigsunan. Naghantag ma-learn ini. Ngayong gabi, mga amigo, mga amigas, mga igsoon. Now, karong gabi, kanang yang lang ang ako ni Sister Dikdik na doon na lang mo lecture. Gabi nga, di ka kami mag-videos ko. Pero, kani nga topic ng doon, itong Friday, Sabado na siya ba ito, no? Sabado. Atong last yun naman istorya, nag-islot ko niya, kasi na, gusto ko maminaw ni Juana, kung maminaw ko mo, alam nga mag-video dito sa hospital. So, yun nga, pagdali niya na maayo ka, kaya aron na bigawas na ko, mag-lecture ka, magbuyog ka, o sige, wala may sabot. Ito nga, napamay tsansa kay, sabi naman doon, rare ang case niya ba kay, kanang full dialysis, pero nag-ihi pa. Ano pa man mangihi? Dagan pa siya gihi, mo na, pag-asa kay, pag ang kidney gani, hindi na mangihi, mo na kuyaw. Mo na kasagawa sa mga doktor, mo tanong, nangihi ba ka? Kung ano pa man sa mangihi, dagan pa mangihi. So, napay tsansa. Pero, mabuton sa Ginoo na napahuway na siya. That was the last time na istorya niya. Niya, ginalang, ginalang mo na ikabo. Ako na lang i-lecture dito sa family, Blue, DJ, ikang ibang na Diamond. Now, this evening ng Kaisunan, this is a rare opportunity. Kami kamatayan W is an opportunity for us to learn everything. Science, di lang ng conventional galito about sa pagkahuay. Hindi ni, dapat ay science. Pero ang gabi na ako'y i-share sa inyo mga kanang very significant sa atong pagbulat sa Ginoo. Labi na kay ang technology karon, ang science, ang engineering, ang medical, grabe na ka-advances mo. Pero doon na yung advancement yun na mismo ako na kuyawan. Kaya ang akong expertise mo nagsunan, PhD man ko in computer science, IT, majoring artificial intelligence. I would like to share this to you. Siguro in a hope that you will grasp this science and technology for us to hasten our death, to make it go first, and also hasten our ministry na makatabang pa sa ubang na wala pa sa mga balo sa Pinoon. But ang pagpahibalo, karon almost everything needs science and technology. Muna ang aking isip karon kagabihan sa inyo. I would like to quote the book of Daniel 12, verse 4. Tanaw na ko.
Now, if you have cell phones with you, please open your Bible. Cellphone na lang, hindi ko mataron. Nag-change mo ng paradigm. Sa una, mag-dictate yung little Biblia. Pero ang cellphone na. Dito mo ko sa ikot yung isuna. Doon ay controversy din sa Pilipinas. Kanang mga magsimpa lagi, magdala Bible, cellphone na lang, hindi na Bible, issue. Pero dito sa abroad, nauban ako ng mga taga-General Conference, taga-Division, African Division, puro cellphone ang dala. Na dito ang Bible, na dito ang pagpili mo ng issue. So, dili issue. Your Bible, your cellphone having Bibles, those are soft copy. There is no difference. Daniel 12 verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many will run back and forth, and knowledge will be increased. Kanin mo nag-agsunan, let me tell you something, relate to you, my experience in artificial intelligence. I was an electronics engineer, and a master's in information technology, major in artificial intelligence, and a PhD also in information technology, major in artificial intelligence, the first in the Philippines. Maybe I was the first professor of artificial intelligence in the Philippines. Katawanan ko, it almost cost my life being an expert in AI. Binitan ko. Binitan ko. Hindi academe, hindi industry. Kaya nihilasan sila na ako. Kaya hindi sila makasabot ako. Because AI, artificial intelligence, let us have a definition. AI 101. AI is a transfer of your mind to the machine. I hope you get that. I will download your brain and put that into the machine. And the machine now becomes you. You get me, I think. For example, para masabtan kayo, in 2006, I developed an artificial intelligence, a doctor, major in OB-GYN. So the ethic is like this. I downloaded the knowledge and everything of an OB-GYN doctor through knowledge-based algorithm, and I programmed it into the machine using machine learning language. And then what happens? The program now called knowledge-based system for OB-GYN doctor behaves like a doctor. The concept is like this. After so many tests, so many months of development, the target OB-GYN doctor is going to evaluate the machine, whether or not the machine is like him, like her. Kinanglan, maliwat din niya ang machine before the machine is going to be deployed. I hope you get that. So it takes how many months testing the machine? If the machine now gets 100% of the knowledge of an OB-GYN doctor. So much testing. According to Alan Turing, you can determine whether or not the machine is super intelligent like human if it is going to pass Turing test. What is Turing test? For example,
there is a division, a partition. For example, person 1, person 2. Person 1 is talking to person 2, and suddenly person 2 is replaced by a machine, intelligent machine. The moment person 1 does not detect that person 2 is replaced with a machine, then the machine passed during test. Super intelligent ang machine. Wa siya kabalo, nagsigmit istorya, nagkambyuhan dahil ko machine. So, that is the goal of artificial intelligence now in the world. Oh. So I was able to develop that Obigain doctrine. Now, the Obigain doctor, I just don't mention the name of the doctor, certified that this machine is me. The doctor certified that this machine is me. 100%. So the machine now can be deployed in clinics. Patient will go there, and the nurse is going to operate the machine and can cater triage patients, and the machine can diagnose you as a patient. Will diagnose you. For example, according to laboratory test, you have breast tumor or something like that, and the machine is not. If he is not satisfied, then he is going to order more tests, like CT scan, MRI, something like that, and feed the result to the machine, and the machine will declare, oh, you have breast cancer, or you have no breast cancer. So it's like that. It's like that. Now, what bothers me during the time 2006, 2007 until 9, I continue to teach artificial intelligence. I revised curriculum in the country into majoring artificial intelligence. I went to as far as St. Paul University, rewriting the curriculum of computer science, master's degree and PhD in artificial intelligence and computer science. I authored the curriculum so that Filipinos can be educated through artificial intelligence. Now, during that time, let me witness for you as advocates, AI scientists, ang Adventist. Dahil ang AI na scientist, o ang Adventist. Kaya ang Adventist na AI scientist, nasa ikibantayan. Nasa ikibantayan. For example, before ko nag-develop ng system, AI, dito sa Davao, wala kay balo ka kung mga kautan, pulos katoliko. Among di-compute through artificial intelligence, kung sa ikapito ka adlaw. Pastor, wala siya kay balo sa nahitabo. Almost 2 years na-develop. Kung sa mga nilabas na test karon bang test, o sir, gawas na ang result sa AI, sir. Kung sa may result, sir, Saturday. Iba ito ng bali mo ba? I have all the manuscript in that. I presented that in Addis Ababa, Ethiopia. Nalingaw tayo ang mga audience sa nagresunan. It was an evidence that Saturday is really the Sabbath. Not point of view, but computational point of view. My worry is like this. At that time, I developed humanoid robots, but there was no algorithm yet whether or not the robot can possess emotion and will solve kinetics problem. For example, ang tao maglakaw, tao gid siya. Ang robot maglakaw, halata din ang robot. It was very hard to develop a algorithm to solve that issue. Naglumba ang kalibutan ng mga isunan, gusto ang solve ang issue. Kaya maglakaw ang robot, maglakaw diya na
tikit ka kailang robot. Lisod ka na sa udan. Naunsa mo lang karon ng igsunan nga ang mga robot karon gi-develop ni Elon Musk, gi-develop ni Bill Gates, gi-develop ni Zuckerberg, din sabay mga developer. Dili na may bawaan ko ang robot, tao mas robot siya mulagaw, tao na siya. Pareha na yun. Pareha na yun. Paglakaw na yun, no? Istik lakaw. Pareha na yun ang robot mo. Ang skin. Pareha na yun ang skin. Ang intelligence. Super intelligent. Di mong interviewon. There was one time si Asimo nga robot. Kana si Asimo may igsunan. Robot na, humanoid robot na, sponsored or developed by Honda. Muadto na siya, travel na siya, Amerika, Europe, solo lang na. Siya rin isa. Muadto na siya. Dahil kay siya nga, hapit sa mahulog sa hagdan. Pwedeng ang dunik niya. And the world was clapping. Elisod kayo na sa lumot ni Perform, nga hapit ang hulog niya ng dunik. Niya wala siya madayo ng hulog. Ingana ang robot ang sulan, pero kana dato sa Asimo 20 years ago. Pero karon grabe na ang robot, mura na gyud siya tao. Now, what is the significance of that? Advancement in science and technology. I read a while ago, Daniel 12 verse 4, that in the last days, knowledge increased in artificial intelligence, kaya ang AI is a transfer of human intelligence to the machine. Now the robot performs like human. Something like 10 years ago, si Zuckerberg, si Bill Gates, kung kinsa pa itong mga stakeholders, nag-sponsor sila of development sa mga robot, artificial intelligence na robot. You know what had happened? They shut it down. They discovered that robots now develop a robot. Nag-robot ang robot. Yeah, can you imagine? Kamu daw, pagbuhat ka mag-robot. Pero sila, ang robot, nagbuhat og robot. And they also created brain for robots. Unya, nag-develop sila ang ilahang nga language that we don't understand. Wala, lain na ilang ipangyayaw na it took how many algorithms for Zuckerberg or Bill Gates and thousands of programmers to decode what is their language all about. How to decode? Sabi mo usay pagka-decode, usay pasabot atong mga robot na istorya. Iyon sila magbuhat ng daghan kayong parehan ako. Unya, pamatyong na ng mga tao. Patyo na ito ng mga tao, kaya samok-samok ng mga laong sini. Kaya naglihok. So, at that time, ang robot pwede pa i-switch off. Gi-switch off ni Zuckerberg ang mga robot sila, ipatay nila ang robot. Pero karon, ang robot hindi na nimo mapatay. There is no more way you can switch off the robot. And they know that their battery is running low. They know already. Just like you and me, you feel you're hungry. Ba't kung kag-kusina, magkawad ka? Kanang marunod ko rin nga na po. Kung bubuo na ang ilang battery, mangita na sila sa outlet, mag-charge ba sila? You see? And they have a cascade of battery that they cannot be in low battery. And they are super intelligent. You can even order a wife robot. Kung ikaw, ulitaw ka, gusto ka ng loyal kayong asawa, you can order a robot wife. Only $25,000. Kung babae po ka, wala kay banga, pwede ka mo-order bangang robot. Now, what is the significance of this revelation with respect to the end time?
Now, this is the fulfillment of Daniel 12, verse 4. We are indeed in the last days. This is the end of this. With this advancement being told by Daniel 12, verse 4, this is now the last day. Because to me, as expert in artificial intelligence, there is no more intelligence that is to come. This is now the end of the robotics, humanoid robots, artificial intelligence. This is now the end of walang may lain. Wala na. There are so many prophecies that are the last prophecies. For example, in the Gog and Magog prophecy in Ezekiel 38 and 39, Daniel 38 says that the Gog and Magog are going to attack Israel. For this Gog and Magog, North nations, Europe, Russia, West, America, and East, Persia, Iran, Iraq. The Bible says you are going to attack in the last days. And the attack last year, April 13 and October 2. The attack. And Ezekiel 39 says that attack is not going to succeed because they are going to be destroyed. Kapalo mo sa ambot lang kung nagpakabana ba mo mag-exunan. Ang Iran nagpadala og 500 ballistic missile dito sa Israel atong April 13 o repeat atong October 2, another 500 ballistic missiles and drones. Ang Ezekiel 39 stipulated that this ballistic missiles shall be destroyed. O nag-attack atong April 13 and October 2 last year, o na-destroy. Walay lingtong pa na ballistic missile o kanang drone. Natingala ang Iran. Ang Iran is a Muslim country. Natingala sila, grabe naman. Nakasa between Israel silang Ginoo. Kaya nagkag-500 ballistic missile. Kapalo ng ballistic missile mo sila? Ingon dire, hangtod dito sa dito. Kunya ang iyang diameter 48 to 50 centimeters. Muna ang iyang dakun. Katong diyapan ni sa may tambay ni sa opisina ni Dr. Bagunsan sa sekretaryo. Naining kalitong buto. Nga murag yun ni ganang giungkat yun. Nga nanagan ni. Nga, niladtong ito sa agbang kung mama dito kita na buto. Ang ito na isang dito, nilabay ng grenade sa ilang customer. May gani kay dito sa akop dito pa, wala na namatay sila. Pero, kusog ayaw, murag gumo ka na ko. How much more kung ballistic missile? Kung sa'y promise sa Ginoo sa Ezekiel 39, verse 3, verse 4, I think. Let me read to you. Please listen. Ingon siya diri. Gignan niya si Prophet Ezekiel. You son of man, prophesy against God, and say, the Lord Yahweh says, behold, I am against you, God, prince of Rus, Meshech, and Tubal. I will turn you around and